BP's stand on communist shared by so many. Ito po ang pahayag ni AFP Chief General Bronner. Dito po binalita po to ng Inquirer, no? Vice President Sara Duterte's stand opposing the resumption of peace talks with communist rebels is a popular view. Popular po siya, no? That even soldiers would agree on. Okay, sabi po ni General Bronner, pati po yung mga sundalo ay talagang sang-ayon dito sa sinasabi. Pahayag pa po ni Bronner, hindi niya masisisi si Vice President Sara Duterte sa pagsasalita niyan kasi marami din po sa mga sundalo ang ganyan din po yung pananaw, no? Okay. So, consistent to si General Bronner eh. Alam niya yung nagaganap alam niya yung sentimiento. At hindi po siya nahiyang magsabi ng mga sentimiento ng mga sundalo. No? Binobroadcast niya po dito para siguro, kahit po sundalo si General Bronner, hindi niyo po maatim na ilihim yung mga pinag-uusapan po nila. 'Di ba nasabi niya rin yan na maraming mga retired soldiers, no? Tapos may nag-approach pa sa kanya mismo nung panahon na yung may mga nanghihikayat sa mga retired officials ng AFP, nanghihikayat na sa mga active, ang pakiusap niya lang, wag nang idamay yung mga active. Sinabi rin niya ni Bronner eh. Tapos eto na naman po, in our Viber group. Pero eto po, hindi po pagkondena yung sinasabi ni Bronner dito eh. Ang sinasabi niya, may point yung pangalawang Pangulo eh. Delikado po to. Yung gusto nyong i-isolate si Sara Duterte, I cannot blame the Vice President for saying this. In fact, this opinion is shared by so many in our country, even soldiers. In our Viber group, there are similar sentiments because of the experience we've had with them. Sa Viber group nilang mga sundalo, marami po. Marami po. Pinagpapalagay ko na sundalo tong mga sinasabi ni ni General Bronner o mga opisyal o mga kamista niya o kung ano pa man. Yung grupo niya, kung ano mang grupo yun, grupo ba ng mga sundalo, grupo ng mga opisyal, Viber group, malamang mga opisyal yung mga yan. Kasi sino pa ba pwedeng ka-Viber ng general ng AFP? Because of the experience we've had with them. Ano po ba experience nila dito sa mga NPA? No, pinapaliwanag po ni General Bronner. Because of the experience we've had with them, we have sat down with them to talk peace. But what they were already doing was strengthening the New People's Army. Alam din po eh. Yan po yung sinasabi ng mga dating kasapi ng grupo na yan na bumaliktad na sa gobyerno. Sinasabi nila, ginagamit lang namin yung peace talk para magpatatag kami. Di ba? Strengthen. Muli kaming magpalakas. Sinasabi rin po ng AFP Chief General Bronner na ginagamit lang yung peace talk para magpalakas yung mga NPA. Mahal na Pangulo, kanino nyo pa po ba gustong makinig? Ang linaw-linaw na. Buti sana, kung desperate, di po ba? Desperate po yung gobyerno dahil ang lakas-lakas ng NPA, kinakailangan natin makipag-usap kasi ang lakas nila ang daming napapatay. Hindi po ganyan eh. Di ba? Ang sitwasyon hindi po ganyan eh. In fact, AFP din po ang nagsasabi na wala na pong aktibong guerrilla front. Nagtatagumpay na po yung NTF-ELCAC.
matagumpay na po. In fact, pati po yung mga kasama sa peace panel, si Anyo. Ano po sinasabi ni Anyo? General Anyo? Magtutuloy-tuloy yung peace talk ay yung NTF-ELCAC dahil ang tindi ng ginagawa nito. Matagumpay niyang ginagawa. Hindi lang nila makontra kasi siyempre good soldier sila eh. Susunod sila sa gusto eh. Oh, ano pa yung tila nabubwisit na sinasabi ni General Galvez dun sa mga panawagan nitong mga to. Nagsisimula pa lang eh. Huwag kayong magbigay ng kondisyon. Kasi binibigay kagad nilang kondisyon. Tanggalin ng buwagin ng NTF-ELCAC. Tanggalin yung terrorist tag sa mga NPA, sa CPP-NPA. Tanggalin sila bilang terorista, yung tag sa kanila. Ipawalang bisa yung batas. Batas ipawalang bisa yung batas ng anti-terror law. Yung kagad yung kondisyon.